Assalamualaikum, magandang gabi. Atin ang alamin ang mga kaganapan ng Kabataang Bangsamoro ngayong mga nakalipas na linggo. Ito ang Al-Khabar Weekly, magbabalita ng kwentong may kwenta para sa Kabataang Bangsamoro. Hatid sa inyo ng Bangsamoro Youth Commission. Isinagawa ng Bangsamoro Youth Commission na BYC Lanao del Sur with Marawi City kasama ang MSU External Units ang 2 araw na Youth Formation Summit 2023 noong October 19 to 20, 2023 sa MSU Main Campus, Marawi City. Narito ang report. Sa temang Ignite, Inspire, Lead, Empowering Student Leaders, layunin ng summit bigyan ng mga kasanayan, kaalaman at kumpiyansa ang mga mag-aaral na lider mula sa 13 Mindanao State University External Units para sa kanilang akademikong tagumpay at sa personal na pag-unlad. Ayon kay Youth Development Officer na Mira Ambor, ang Youth Formation Summit ay nilayon na bigyang kapangyarihang magkaisa at magbahagi ng mga pagkakataon sa magkabilang mga pinuno ng kabataan ng Bangsamoro sa ating mga komunidad sa paaralan. Naging daan din ang summit na ito para sa mga kabataang lider na maipakita ang kanilang potensyal, magkaroon ng mga pagkakataon na matuto mula sa mga dalubhasang eksperto at kanilang kapantay at makuha ang mga kasanayang kinakailangan para sa kanilang makabuluhang kontribusyon sa lipunan. Samantala, dumalo sa nasabing summit ang iba't ibang dignitaryo kabilang si MSU System President Attorney Basari D. Mapupuno, Office of the Assistant Vice Chancellor for Academic Affairs Dr. Samsia Paitao Dumrang, 13th School Principal ng MSU Community High School, MPS Director MSU Main Campus, Prime Minister ng MSU Supreme Student Government at mga academic consultant at iba pang stakeholders. Ang Youth Formation ay isang programa ng komisyon kung saan naglalayong magbigay ng mga unit at organisasyon na naglilingkod sa kabataan sa mga responsableng patakaran, pamantayan, mga alituntunin, programa at mga proyektong nakatuon sa mga kabataan. Mahigit 15,000 na bagong halal ng opisyal ng Sangguniang Kabataan o SK sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BRMM ang nakatakdang sumailalim sa masinsinang SKE Mandatory Training o SKMT ngayong taon. Narito ang report. Ang SKMT ay kinailangan para sa mga opisyal ng SK at miyembro ng Local Youth Development Council o LYDC bago sila manungkulan bilang alinsunod sa mga probisyon ng Republic Act 10742 o SK Reform Act of 2015 ng Bangsamoro Local Government Code o BLGC. Ang pagsasanay ay nagbibigay kasiguraduhan ng mga bagong halal na opisyal ng SK ay ganap na handa at may kaalaman ng ukol sa kanilang mga tungkulin at responsibilidad. Layunin din nito na sila ay mapagkalooban ng mga pangunahing kakayahan na kinailangan upang maipatupad nila ng epektibo ang kanilang mga gawain bilang opisyal ng SK. Hinihimok naman ni Bangsamoro Youth Commission BYC Commissioner Nasserudin Dunding ng Maguindanao, Cotabato at Special Geographic Areas ang mga opisyal ng SK na manguna bilang responsable at visionary youth leaders ng Bangsamoro. Nasa 3,000 SK officials mula sa 2 lalawigan ng Maguindanao ang sumailalim sa SKMT ngayong linggo at sa susunod na linggo. Sasailalim din sa SKMT ang mga SKA officials ng probinsya ng BRMM sa Nobyembre. Basilan na may 2,040 SK officials, Lanao del Sur sa Marawi City na may humigit kumulang na 9,000, Tawi-Tawi na may mahigit 2,000 SK officials at Salo na may mahigit na 3,000 SK officials. Samut-saring mga programa at serbisyo ang alay ng Bangsamoro Government para sa mga batang Bangsamoro sa pagdiriwang ng National Children's Month ngayong buwan ng Nobyembre.
Narito ang report. Sa pagdiriwang ng National Children's Month, naglungsad ang Bangsamoro Government sa pangunguna ng Ministry of Social Services and Development o MSSD ng iba't ibang programa at serbisyo para sa mga batang Bangsamoro. Opisyal na inilunsad ang nasabing pagdiriwang noong Lunes, November 6, kung saan inihayag ni MSSD Minister Attorney Raisa Jajuri ang mga planong aktibidad para sa mga batang Bangsamoro sa buong rehiyon. Sa parehong araw, tumanggap ng tulong pinansyala ang mga kwalipikadong mag-aaral mula sa lungsod ng Cotabato sa ilalim ng Angat Bangsamoro, Kabataan Tungo sa Karunungan o ABACA program ng MSSD. Bahagi ito ng proyekto ng MSSD at BYC, katuwang ang UNICEF at UNHCR na may layuning tugunan ang problema ng childhood statelessness sa rehiyon. Magpapatuloy ang serye ng outreach activities sa Tawi-Tawi, Basilan, Sulu, Lanao del Sur at sa mga special geographic areas sa mga sumusunod na linggo. Ang National Children's Month ay taunang pagdiriwang alinsunod sa Republic Act No. 10661. Ngayong taon, ang selebrasyon ay may regional theme na isulong kalinga, kalusugan at karapatan ng batang Bangsamoro. Idinaan sa ikalawang validation workshop ang draft Bangsamoro Youth Code na pinangunahan ng Bangsamoro Youth Commission noong October 26 sa Cotabato City. Narito ang report. Upang matiyak na lahat ng feedback at refinements na napag-usapan sa naunang validation workshop, isinagawa ng BYC ang ikalawang validation workshop para sa draft Bangsamoro Youth Code sa Cotabato City. Ito ay upang mas mapabuti pa ang nasabing code na naglalayang proteksyonan at mas palakasin pa ang youth development sa rehiyong Bangsamoro matapos ang mga ginanap na serye ng focus group discussion sa buong DRMM. Maglalatag ang Youth Code ng komprehensibong framework upang mapangalagaan ang mga karapatan, tuloy-tuloy na pag-unlad at gumawa ng mga pamamaraang tutulong sa kabataan na magkaroon ng mas makabuluhang partisipasyon sa gobyerno. Ayon kay BYC Chairperson Marjani Mimbantas Makasalong, ang Youth Code ay isang mahalagang batas para sa kabataang Bangsamoro na ibinabalangkas ng BYC bilang isang policy-making office ng pamahalaang Bangsamoro. Ang nasabing draft youth code ay inaasahang matatapos sa Nobyembre ngayong taon at aasahang isasalang sa Bangsamoro Parliament. Nagsagawa ang mga kawani ng Bangsamoro Youth Commission ng co-designing workshop para sa mga programa, proyekto at aktibidad nito para sa kabataan sa susunod na taon. Narito ang report. Sa layuning palakasin ang pag-implementa ng mga programa, proyekto at aktibidad nito para sa kabataan, nagsagawa ang mga kawani ng Bangsamoro Youth Commission o BYC ng co-designing workshop nitong Huwebes at Biyernes sa lungsod ng Cotabato. Ayon kay BYC Planning Officer Datura Idsalik, sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagtukoy ng mga potensyal na hamon at paglinaw ng layunin, matitiyak na ang mga inisyatibo ng komisyon ay nakahanay sa mas malawak na hangarin nito. Dumalo ang dalawang kinatawanan mula sa iba't ibang unit ng komisyon sa nasabing workshop. Nabuo sa ilalim ng 2 araw na workshop ang maayos na plano sa pag-implementa ng mga programa, proyekto at aktibidad para sa kabataan. Bilang pangunahing policy making at coordinating body ng Bangsamoro Government para sa kabataan, layunin ng komisyon na magbigay ng makabuluhang espasyo sa mga kabataan upang mapalakas ang kanilang kakayahan tungo sa kaunlaran. BYC kasama ang iba't ibang ahensya ng DRMM isinagawa ang final validation para sa draft Bangsamoro Action Plan on Youth, Peace and Security o BAB-YPS. Narito ang report. Matapos ang serye ng konsultasyon ng mga stakeholders ng rehiyon, kabilang na ang pagsama ng mga komentaryo sa action plan, ang BAB-YPS ay isinilalim sa final validation upang makakuha ng commitment mula sa mga katuwang na opisina ng BARM government at maisama ang mga aktibidad kaugnay ng youth, peace and security bago ang target na paglulunsad nito ngayong Disyembre. Binigyang diin naman ni BYC Youth Development Office
Officer City Ivy Ampatuan ang BAB YPS bilang isang mahalagang dokumento para sa pagtatag ng mga plano at pangangailangan ng kabataang Bangsamoro hinggil sa kapayapaan at seguridad. Samantala, sa isinagawang plenaryong diskusyon, nagbigay naman ang mga partner offices ng karagdagang suhestyon at komento upang lalong mapayaman ang dokumento. Ang resolusyon ng dokumento ay nakatutok sa 5 pangunahing haligi: partisipasyon, proteksyon, pagsupil, pagkikipagtulungan at pag-urong at reintegration. Sa gabay ng United Nations Development Program o UNDP sa tulong ng Technical Working Group o TWG members, ang BAB YPS ay nagmula sa UN Security Council Resolution 2250. Nagsagawa ang Bangsamoro Youth Commission o BYC kasama ang Development Agency of the Bangsamoro o DAB ng orientation ukol sa 5S in the workshop noong October 25 sa Cotabato City. Narito ang report. Layuning mapabuti at magkaroon ng malalim na pangunawa sa sistemang nagtataguyod ng maayos, malinis at mataas na pagsasanay sa trabaho, ipinamalas ng 5S Workplace Orientation ang kahalagan nito sa pagpapabuti ng komisyon sa pagtataguyod ng kultura ng kausayan. Binigyang diin ni Naira Manungkarang, Chief ng Admin and Finance ng BYC, ang kahalagan ng 5S methodology sa paglikha at pagpapanatili ng maayos na sistema ng pagtatrabaho. Sa nasabing aktibidad, ipinakilala sa mga kawani ng BYC ang mga pangunahing prinsipyo ng 5S methodology, kabilang na ang praktikal nitong aplikasyon. Sa pamamagitan ng mga aktibong sesyon at pagsasanay, natutunan ng mga empleyado ang mahalagang mga kaalaman sa integrasyon ng bawat S sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ipinakita ng mga talakayan ang mga malaking epekto ng pagkakaroon ng maayos na sistema sa trabaho sa aspeto ng produktibidad at moral ng mga kawani. Higit sa pagiging isang panimula sa 5S, naglingkod ang orientation bilang isang daan upang palakasin ang kultura ng patuloy ng pagpapabuti sa loob ng komisyon. At yan ang mga kaganapan ng kabataang Bangsamoro ngayong linggo sa Alcabar Weekly. Mga kwentong may kwenta para sa kabataang Bangsamoro. Manatiling nakatutok sa mga pinakabagong kaganapan at balita. I-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Youth Commission. Bisitahin din ang ating official website byc.bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim at sa mga bumubuo ng Bangsamoro Youth Commission sa pangunguna ni BYC Chairperson Marjani Mimbantas Makasalong, ako si Saada Alipulo, nagbabalita para sa kabataang Bangsamoro. Mulit-muli, kabataang Bangsamoro, ikaw ang pagbabago.